Opo. Idea talaga ni Digong yan. Pero nung as destiny would unfold, hindi naman natuloy yung paglipat niya from MRRD. So nagkagulo-gulo yan ng midterm elections ni Digong in 2019. So to make the long story short, naging presidente sa partido si Tamayo. At kung naghahanap si Bongbong Marcos ng partidong tatakbuhan, yun ang kanyang pinili. Over KBL and Nationalist Party. Loaded kasi with deception yung sa umpisa pa lamang, loaded with deception kasi yung pagpasok ni BBM dyan sa Partido Federal ng Pilipinas na yan. Naisulat naman ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang libro. Hindi ko makalimutan yung page Ma'am Pamela, page 292. Kung saan binulgar ni Attorney Rodriguez na nagbigay si Bongbong Marcos ng 10 milyon sa dalawang PFP officers para magamit nila yung partido. Malaking issue kasi yan, yung 10 milyon na yan, sapagkat pinalabas ng dalawang PFP officers na reimbursement daw nila yan sa kanilang ginastos para sa partido. Pero ang katotohanan ko, hindi naman talaga. Unang-una, itinago sa amin yan, itinago. Yung pagbigay ni BBM ng 10 milyon, itinago yan sa amin ng mga miyembro ng partido. That's one. Number two, hindi naman sila gumastos. Ang gumastos dyan si Engineer Marfori, yung isa sa mga miyembro ng partido. At hindi lang yan. Ako po, bilang isa sa mga pioneers ng Partido Federal, naglabas po din naman ako ng konting sarape kasi ako po yung nag-organisa sa National Capital Region. So that's not even the point. The point is, okay lang naman sa amin kung kumuha sila, pero dapat yun, diniklara. Naraman lang namin nung isinulat na ito ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi naman nila ito mapagkaila sapagkat naikwento sa akin ni Attorney Vic Rodriguez yung mga detalye ng pagbigay ng pera. No? Pati yung kung saan nilagay sa 2 box ng sapatos, kung saan iniabot, lahat. So ako naman, bukas kong sasabihin ito sa publiko kahit ang pakalandan ko yung tao ng PIP officers, walang iba kundi si General Tom Lanchon na siya ngayon ang chairman ng Basis Conversion Development Authority at saka yung legal counsel ng PFP ni sa Attorney Biones. Silang dalawa po yung tumanggap ng tigli 5 milyon isa. Yan, pinangalan ko na kasi nga, back up naman ako sa magiging testimony ni Attorney Vic Rodriguez. So, yun po. Yun lang ba gusto mo malaman o marami pa iba? Sige, sir, kung gusto mo pa magkwento ka pa. Gusto mo pa ikwento? Well, sa ngayon, nag-aaway yung sapagkat yung naglilidiran ng PNP kasi ngayon na si President Tamayo, Governor ng South Cotabato, at saka lahat ng mga PNP officers kasi are usurping their power and positions because ang katotohanan talaga niyan, yung kanilang pinagbabasihan ng pagpapatuloy ng kanilang function ay base sa isang dokumento na hindi authentic na kini-question naman namin ngayon sa public. Dahil may allegations na pinag-forge nila yung pirma ng mga dating officers kaya na-extend yung kanilang term. So yun po, running dispute po yun sa COMELEC. So yun lang po. Thank you. Salamat, sir.
Good afternoon po sa lahat ng sa ating press conference. My name is Princess Maui, a vlogger and a member of the ACT team. And I am also a member of EDSA Friday Group. Sir JM, kailan na po tayo nag-start? August lang po yata. June, yung EDSA Friday? June. So, that was 2 months pa lang ang group namin. So, the EDSA Friday group is conducting a prayer rally and kwentuhan sa EDSA Shrine every Friday. Okay? Yung tipong labasan ng mga tao, so maraming, yun siguro yung objective para mapanood ng maraming mga nag-uuwian na kapag Friday. So, we started konti lang, wala pa nga yatang 10 yung members. So, eventually, dumami po kami, umabot kami ng siguro hanggang 50. Hindi pa naman umabot ng 100 yung pumupunta ng EDSA Shrine. Pero tinigil po kasi kami doon dahil nga po privately owned yung EDSA Shrine. And I think it's owned by the CBCP. Pero despite na kami ay ganun lang kaunti, actually kumonti kami lalo nung nagkaroon po ng nung nagkaroon ng KOJC rally sa Liwasan. By that, I have to congratulate po the MAISU and even the KOJC for organizing such prayer rally na dumarami at libo naman po talaga ang dumadating sa Liwasan. And I'm also anticipating na libo rin tayo tomorrow. Pero alam nyo, kahit na kami hindi nakaka-100 sa EDSA Shrine, pinadalhan kami ng bata-batalyong pulis. It seems like mas threatened po ang palasyo sa EDSA Friday Group kaysa sa Liwasan na covered po left and right ng mga punong kahoy at ang likod po ay yung nasulog na post office. Yung harap lang po, yung medyo nakikita tayo fortunately malakas yung sound system natin sa Liwasan. Now, kami po ay planning pa rin magtuloy-tuloy kahit ilan na po sa EDSA Friday Group, regular po kasi may recall, ang tira ng iba sa amin ay may recall ang EDSA and parang takot sila sa EDSA. Parang ayaw nila makulit ang history na i-EDSA sila noon. Any sound advice from our resource person if we should continue or not our EDSA Friday Group? Alam nyo yung activity room sa EDSA, ito kasi yung isa sa mga puntahan ng mga kababayan natin na gustong mag-express ng kanilang thoughts and opinion tungkol dito sa mga irregularities na ginagawa ng mga namumuno dito sa palasyo. Dahil hindi naman regular yung activity ng MAISU o ng KOJC dito sa Kamaynilaan, isa yung EDSA dun sa nagiging regular na puntahan ng mga kababayan natin tuwing Biyernes. Kaya wala akong nakikita na dahilan upang ipatigil yung activity dyan. Dahil yung mga nagpupunta naman dyan, voluntary, di ba? Voluntary yung kanilang pagpunta at doon nagkikita-kita ng mga kasama nating vlogger. At sa pamamagitan doon, nakakapag-express sila ng opinion, lumalabas yan doon sa mga bawat channels ng mga vlogger na nandoon sa EDSA. Kung makikita nyo, kahit ko konti lang ito, pero napakalaki ng nare-reach ito pag lumabas na sa social media. At yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nandoon sa ibang bansa, dito lang umaasa doon sa mga sinusubscribe nila o sinusundan na mga vlogger. Ang importante rito, hindi yung dami o konti. Ang importante rito, yung lumalabas na thoughts at opinion ng bawat ordinaryong mamamayan
na napipick up ng mga vlogger. At inalabas nila ito during live, di ba? Doon sa live nila, doon sa social media. Kaya kung mawawala ito, mawawalan din ng mga impormasyon yung mga kababayan natin, lalo na yung OFW abroad. Yun po. Thank you. Thank you. Good afternoon po, ma'am and sirs. Here po. Here, Architect Butch. Marlon Ho, from third floor. Anyway, I have two sets of questions. Una, darating po ba si Vice President Sara Duterte sa indignation rally bukas? At kung darating, saan po siya mag-attend? Sa Liwasang Bonifacio ba? Sa Davao City or sa Cebu? Okay. Yung mangyayari po kasi bukas na Losang Bayan, ano po ito dito natin makikita kung sino po yung mga bababang leader. No, para po pangunahan ang taong bayan sa panawagan po natin. So far, wala pong declaration kung sino yung kumpirmadong darating. Kaya mas dapat po nating palakasin ang ating tinig bukas sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta sa luksang bayan. Dahil yung mga leaders po natin na yan, kapag nakita po nila na bukas po ay pupuntahan yan ng mayoryang Pilipino, palagay ko naman po yung mga leaders natin na yan, bababa po yung mga yan para pamunahan tayo. So, once again, Kuya Marlon, there is no confirmation that the Vice President of the Philippines will be with us by tomorrow. Pero, hindi po natin sinasabi na pupunta o hindi. Pero once again, sabi ko nga, ang ating pong Vice Presidente, marunong makinig yan. Marunong makaramdam sa taong bayan. So, malalaman natin bukas doon sa bilang at lakas ng panawagan kay Marlon. Thank you. Sa mga previous, thank you for that answer. But sa mga previous na habang ng may peace rally, kapansin-pansin ang hindi ho pagtalo ng ilang DDS legislators. May nakikita ba kayong dahilan kung bakit wala tayong nakikita na kahit sino man sa mga mambabatas na kilalang kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi natin nakikita sa entablado ng hakbang ng Mayso? Anyone from our panel, kung may gustong sumagot? Ako po ang sasagot. Okay. So, dito po, ipinapakita lang po dito or inilalarawan po na dito sa hakbang ng Mayso, it is truly an organic movement of the people. Sabi nga po nung pahayag ng ating Vice Presidente noong mga nakaraan, tignan ninyo, meron ba kayong nakita ng mga politiko sa hakbang ng Mayso? Wala po. So it is truly, once again, ito po yung representation ng mga Pilipino na nananawagan sa ating mamamayan. At kung ito po, palagay ko, kung dadaluhan ito ng mga kilalang kaalyado ng ating dating Pangulo, lalabas po na sinungaling tayo para sabihin natin na hindi ito labanan ng politika. So para sa akin, maganda rin po siguro na yung madalas na or yung hindi pagpunta ng ating mga allies ng mga Duterte is may pakita natin na wala pong lumilikod sa hakbang na Mayso. Lahat po nung nakikita nyo sa mga harap natin, especially po kay Architect Butch, siya po yung mga namumuna. Sila po yung mga conveners. Tayo po yung nagre-representa sa taong bayan. So hindi naman po palagi dapat mga politikong tao. Pero once again, sabi ko nga, ang inspirasyon po ng hakbang na Maisog ng ating punong Maisog, ang dating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, dahil hinahanap po natin yung kanyang pamumuno na nabitin po tayo dahil sa pagtama ng pandemya. At dahil po nabitin tayo doon, nabuksan na po yung mata at kamalayan ng mamamayang Pilipino na kaya naman pala natin magbago, kaya natin umasenso. Bakit ngayon kabaligtaran po yung nangyayari?
So, yan po yung sagot ko, Marlon. Pero kung may dagdag pa ako, yung iba, pwede mong dagdag. May dagdag? Ayun po, si Direk. Meron po akong practical na sagot dyan. Kung ako mismo, tinawagan ko yung kaibigan ko sa Davao, sabi ko sabihan si Vice President na huwag nang lalabas dahil delikado ang buhay niya. Demonyo ang kalaban mo eh. Diba, mahirap na. Di ba? Bakit mo ilalagay? Di ba sa chest, yung queen, pinoprotektahan mo yung queen? Dapat ganun din. Bakit mo ilalagay sa lahat ng mga sa front? Baka magulgul yan. Sabihin ko ako, kaya sabihin ko kaibigan ko, na sabihin kay Bibi Sara, na huwag siyang maglalabas. Di ba tama? Kasi anytime, baka matikok itong ating present na Pangulo, hindi tama-tama, President kasi. Yun lang yun. Very practical. Yes, thank you. Good afternoon, si Pam ito ng third floor studio. I'd like to address my question to former PDEA agent Jonathan Morales. Sir, nagbukas ang sesyon ng Senado at muling magsasara na naman by September 27 yata. Gusto ko lang pong may tanong kung nag-reach out po ba sila ever sa inyo to update you kung nagkaroon na po ba ng committee report ang PDEA leaks hearing? And second, and is there any chance po na magkaroon ito or maituloy po sa another committee hearing sa Senado? And my second question is, yung pong mga impormasyon na binigay nyo kanina tungkol po sa pagkabalisa ng first couple sa mga kaganapan ng hakbang ng Maisog, ng Friday Group, at kung ano-ano pang mga grupo na nagpapahayag ng kanilang disgusto sa kanilang pamamahala at hindi magandang pagpapatupad ng kanilang polisiya. Nakakakitaan niyo po ba ang isang Marcos Jr. ng manifestation na ito ay suicide para mangyari ang mga pangyayari? Maraming salamat, Yusef Pablo. Yung unang tanong, yung patungkol doon sa hearing, wala pa po ako natatanggap ng kahit na anong committee report. Pero kung babalikan ko po yung pinakahuli na matapos ako ipa-contempt ng Senado, ay narinig ko si Senator Bato na ipapatawag niya itong si James Kumar pagka gumaling na. Hanggang sa habang nakakulong na ako, no, nabalitaan ko na lang doon sa detention cell na nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Pero yung pagbabago ng liderato na yun ay wala namang abiso kung yung Senate investigation tineterminate na. Wala pa naman. Kaya umaasa pa rin ako na dahil putol yung investigation na isinagawa ng Senado dahil hindi pa na ipapatawag itong si James Kumar at itong si Lisa Marcos na binanggit ni alias Picoy na na-captured noong aming CCTV. At isinabit ko nga itong video doon sa Senado. Kaya yung bola nandun sa committee na hinahawakan ni Senator Bato. Ngayon po, patungkol naman po doon sa mga informasyon na naidibal sa akin ng aking mga dating kasamahan na kasalukuyang